Hello mga kabakit, baka sakaling makatulong ang video na ito lalong-lalo na doon sa mga nag-uumpisa pa lang sa mga nagmimekaniko o doon sa gustong magkaroon ng idea o kaya naman doon sa mga nagdi-DIY. So ang gagawin natin o sa video na ito ay ipapakita natin ang pagtatanggal ng bulalo o yung tinatawag natin mga kabakit na differential. Kaya natin ito tinanggal mga kabakit ay dahil ito ay may tagas na, nag-uumpisa na kasi itong tumagas at hindi na rin ito magtatagal at kailangan na rin natin itong palitan ng oil seal. So ganito mga kabakit ang proseso pag tayo ay nagtatanggal ng oil seal ng isang bulalo ng isang loader. Ang loader na ginagawa natin mga kabakit ay L20. May pagkakahawig ito mga kabakit sa mga ibang loader. Ang pagkakaiba lang nila mga kabakit ay may mga malalaki at merong maliliit, pero ang proseso ng pagtatanggal at pagkakabit ay parehas lamang. Doon sa mga hindi pa nakakapanood ng mga video na katulad ng ating ginagawa, kung gusto mong malaman mga kabakit kung paano diskarte ng mga tirmas para matanggal ang oil seal, ay panoorin mo ang video nito hanggang sa dulo. Ang pagtatanggal natin mga kabakit ng differential ay hindi buo. Ito ay nabibiak mga kabakit o isang side lang muna ang ating ibababa sapagkat delikado mga kabakit kapag ito ay ibababa mo ng buo, may posibilidad na ito ay bumagsak. So kinakailangan mga kabakit ay isang side lang muna katulad ng nakikita nyo sa video. Pagkatapos natin yan ay kakalsuhan muna natin ito dito sa gilid na kung saan ay tinanggal natin ang kabilang differential. So ang pagkakakalso natin mga kabakit ay lamang dito sa ating pinagtanggalan para mag-balance mga kabakit ang bigat nito sa hulihan. Okay mga kabakit, at narito na, umpisa na natin ang pagtatanggal ng kanang hulihang bulalo ni L20. Pagkatapos nga na matanggal ng mga termas ang gulong, ang sunod mga kabakit ay ang pagkakalso at ang sunod ay ang pagtatanggal na ng tornilyo nito na nakakabit naman sa bungo mismo ng differential. At dahil nasa medyo gipit at nasa loob ang ating tinatanggal ng mga tornilyo, ang ginamit ng mga termas na special tools ay hindi mo makikita sa market. Dito lamang yan sa loob ng bahay ni Kuya. Improvise mga kabakit yan ay pinagdugtong-tugtong na mga matitigas na mga materyales na bakal, at ang pinakadulo niyan dito sa bandang labas ay tie wrench dahil ito ay may butas na pwedeng salpakan pa uli ng isang metal o isang matibay na bakal para masuutan naman ito ng tubo at para maluwagan ang lahat ng tornilyo. So pagkatapos maluwagan mga kabakit ng tornilyo, ito naman ay gagamitan natin ng power tools katulad ng ginagamit na ngayon ni Thermas Jonas. Mas mabilis kasing gamitin ito mga kabakit dahil ito ay di kuryente at walang kapagod-pagod kapag isa-isa nang niluluwagan o tinatanggal na natin ang mga tornilyo nito na nakapakaikot sa bungo ng differential ni L20. Fast forward na tayo mga kabakit at naluwagan na nga ang lahat ng tornilyo nito, at to the rescue na andito na mga kabakit si Thermas Joseph para hilahin na o buhati na ang bulalo ni L20. Tinalian na ito mga kabakit ng mga termas sa bandang gitna, at ang kabilang dulo naman ito ay isinabit na ni Thermas Jonas sa hook ng gamit na bako ni Thermas Joseph. Kinakailangan mga kabakit na gisingin muna o alug-alugin muna natin ang bulalo nito sapagkat ito ay pakat pa dahil ito ay may dowel o may keyway. So eto na nga mga kabakit, at natanggal na ng mga termas ang panghulihang bulalo. Ito mga kabakit ay yung nasa kanan. Ito ang ating pinunang binaklas. Babaklasin pa rin natin mga kabakit ang sa kabila nito para parehas na nabago ang oil seal ng magkabilang bulalo ni L20. Fast forward pa rin tayo mga kabakit at natanggal na ang center bolt, at ang sunod na gagawin ng mga termas ay ilalabas na ang planetary gearbox ng differential. So ganyan mga kabakit ang itsura ng planetary gearbox ng isang loader katulad ni L20. At ang sunod na gagawin ng mga termas ay kinakailangan ng tanggalin o buljakin ang hub o yung shafting o yung spindle nito na kumukonekta naman doon sa loob. Magkabilang dulo nito mga kabakit ay may bearing, kung kaya't kinakailangan na ito ay buljakin para maghiwalay sa bearing ang shafting.
At para mailabas natin mga kabakit ang shafting ng hub o yung spindle, kinakailangan natin tukuran ng bakit ang housing nito dahil sa medyo heavy duty ang trabaho nito. Gagamitan natin ito ng shafting at kailangan ito ay bulyakin sa pamamagitan ng maso. At eto na nga mga kabakit ay nabunot na natin ang spindle at ang sunod na ating gagawin ay atin namang ipalalabasin o sisinsilin ang bearing nito. Hindi naman mahirap mga kabakit na palabasin ang bearing nito kahit wala tayong gamit na puller. Ito ay gagamitan lang natin ng sinsil. Ang mga ganitong bearing mga kabakit ay madaling matanggal sapagkat ito ay oil bath o yung nakababad sa langis, hindi katulad ng ibang bearing na hindi oil bath at yun ay ginagamitan talaga ng mga W40 o kaya pag hindi talaga matanggal dahil sa sobrang pakat, yun naman ay kinakating. Subalit sa ganito mga kabakit ay madali lamang ang pagtatanggal at kailangan ay diskarte lamang ang ating gagawin. Panoorin nyo mga kabakit ang gagawin ng mga termas kung papaano natin ito palalabasin o tatanggalin ang bearing sa kanyang kinauupuan mga kabakit. Pagkatanggal mga kabakit ng bearing nito, ang sinunod ni Termas Jonas ay ang pagtatanggal na ng oil seal na ito naman talaga ang ating main object para palitan dahil sa ito ay tumatagas na ang gear oil nito at kinakailangan na natin itong palitan ng bago. Si L20 mga kabakit na kasalukuyan nating ginagawa ay nabenta na at ito ay dadalhin naman ng Calbayog City sa Samar. Isang dagdag kaalaman na naman sa mga nag-uumpisa. Maraming salamat sa inyong lahat.